Ako'y isang duwende. Malaya at masaya. Buhat sa pagkain, mahilig maglaro. Sa pagbaba natin ngayon, marami tayong nakuha. Ako ang nagbukas ng bundok na ito. Ako ang nagtanim ng punong ito. Kung gusto mong dumaan, magbigay ng bayad. Mas maliit pa sa 3 tokwa. May lakas ng loob pang mang-hold up. Umalis ka. Maglaro ka na lang. Kami ay profesional na magnanakaw. Ikaw lang mang-hold up sa amin. Bago kayo dito, Oh, ano ngayon? ituturo ko sa inyo ang unang batas ng bundok malamig. Kung may masarap, ibigay sa akin. Ikaw na bata nito. Balik mo ang manok. Kung hindi, itapon kita. Pangalawang batas, galitin niyo ako. Ipapakain ko kayo ng ay naku! Ano ang ay naku? Ay naku. Mary Lou! Marilu, ayos ka lang? Lolo, ayos lang ako. Silang dalawa ang may problema. Hamang! Sino ka ba? Amang, hindi ko na kinakaya. Sa bundok na yun, wala kami magkasama. Marilu, si Marilu ang nagpapagulo sa bundok malamig. Kung ipagpapatuloy niya ito ang bundok, ay masisira. Si Marilu ay ulila. Walang natuturo sa bundok. Mapusok talaga. May utang akin ang gobernador. Kung ipapababa si Marilu para matuto, pwede kong ipagkaloob ang aking dangal para hingin tulong sa gobernador. Lolo, bakit kailangan akong bumaba? Ang mga tao sa bundok ay mga bruto. Kung hindi ka bababa upang matuto, paano ka mag-aasawa? Hindi ako mag-aasawa. Gusto kong matuto para pamunuan ang bundok malamig. Oh, magaling! Si Marilu ay determinado! Marilu, maghintay ka dito. Tatanungin ko kung paano pumunta sa bahay militar. Opo, Take this! Don't run around! babalik din ako. Batang doon, umuwi na tayo. Kung malaman ni Lola na nagkating ka, mapapagalitan ka na naman. Hindi ako uuwi. Hinurot si Tagpi kahapon. Gusto kong mag-sorry. Ang nangurot kay Tagpi. Hey, batang pulubi! Gutom na si Tagpi. Bigay mo ang manok mo. Bakit ko ibibigay sa kanya? Ako ang may sabi dito. Magwawalang galang ka? Ilabas ang aso. Bigay mo na! Oh, malis! Malis! Talk up here. Pinupok mo si Tagpi! Pinapahamak mo ang aso. Hindi lang siya, ikaw din! Pinapahamak mo ang aso! Atawa. Pinapahamak mo ang aso! Pinapahamak mo ang aso! Ang bata ay nakahuli ng batang palaban. Haling Maria, iyaya ang batang babae, gawing guro ni Roberto. Ako. Pinapahamak mo ang aso! Pinapahamak mo ang aso! Oy, Marilu! Ilang sandali lang ako umalis. Nag-away na kayo. Para hindi ka na mapahamak, confiscated ang lollipop mo. Kidnap ka ba? May lakas ka? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Ako ang batang palaban. Ako ang batang don ng bahay militar. May lakas ka ba? Hindi papayad ang tatay ko. Batang doon ng bahay militar? So what? Kung mang-api ka pa, hahampasin pa kita. Batang pulubi, abalan mo! Hoy, Marilu! Nagkasala ka! Takbo na! Pakitiki po, kuya. Ate Maria, may kailangan ka ba? Ako po ang tagapaglingkod ng bahay militar.
Gusto po ng aming lola na kuhanin si Mary Lou bilang guro ng aming batang Don. Ako? Dati ay humihingi ng tulong para matuto si Mary Lou. Ngunit kanina lang, hinampas ni Mary Lou ang batang Don. Takot ako na hindi siya mag-e-enjoy. Ate Maria, totoo lang. Walang disiplina si Mary Lou. Baka hindi niya kaya. Humihiya po kayo. Ang aming Don ay pasaway. Walang makapagpigil. Nakita ng lola na si Mary Lou ang makapagpigil sa kanya. Gusto niyong subukan. Hindi siya magtrabaho ng libre. May sweldo. 5 piso bawat buwan. Ang suweldo ay madaling ayusin. Gusto ko lang na matuto si Mary Lou. Perfecto! Si Mary Lou ay guro ng aming Don. Pwedeng mag-aral, sumakay at barilin. Lolo, gusto ko matuto ng mga ito para ako nang mag-alada ng bundok. Okay. Kan muna si Mary Lou sa 3 araw. Kung hindi niya kaya, ako na ang... Okay. Marilu, pumunta ka na! Kung may problema, padala ka ng sulat. Marilu, ayaw kitang iwan. Huwag mag-alala. Halika na! Mary Lou, sa bahay militar, si Roberto lang ang batang Don. Siya ang magmamana ng bahay militar. Huwag mo siyang masyadong saktan. Depende sa kanyang gawain. Kung bang api pa siya, hahampasin ko pa. Pwede manampal, pero huwag masyadong malakas. Pumasok na. Tingnan nyo, parang asong nalunod, di ba? Kaya ikaw ang pinagbayad ng malaki ni Lola para turuan ako? Batang Do. Opo. Batang pulubi. Alam mo nang galing ni Don? Batang palabang? Batang hari? Ganito lang. Si Don ako. Takot ka na? Kung takot, umalis ka na. Parang gusto mong masaktan? Kung suntukin ko siya ngayon, bawal na ba ako mag-aral sa bahay militar? Pinapatawag ka ni Lola para turuan si Batang Don. Anong gagawin mo? Subod kayo! Patulan niyo ang pulubi! Ubra ka. Ubra ka? Ubra ka? Ubra ka? Ubra ka? Bakit kayo nakatayo lang? Tulungan niyo ako! Ubra ka pa. Ubra ka. Ubra ka pa. Shidar! Ang mga kuneo sa bundok, nadadawa kong hulihin. Ikaw pa kaya? Do! Okay ka lang? Ano ang nangyari dito? Binuhusan ako ng dumi ng batang Don. Magbayad. Magbayad. Aling Maria, hatid mo siya sa banyo. Palitan din ang damit. Opo, Lola. Sumunod ka sa akin, Dalagang Santos? Lola, pinagpukmug ako ng batang yan. Piniyagan mo lang siyang umalis. Di ka sang-ayon. Tanggapin mo. Inimbita ako ni Lola para turuan ka. Marilu, kung hindi kita palayasin sa bahay militar, di mo malalaman kung ilang mata si General. Ang batang ito araw-araw, ginugulo ang bahay militar. Ngayong ganito si Mary Lou, makakatulog na ako ng mahimbe. Sa pagbalik ng anak ko, may maipapaliwanag ako. Don, may utos po ba? May magandang ideya ako. Hindi ko siya kayang talunin. Gawin natin ang lihim. Yung pinapadala ko, dinala niyo ba? Binala na po. Masigla pa. Marilu, para di ka mang-api. Simulan. Bobong! Di nyo alam, natakot ako dito. Kayong gawin? Opo. Di ko maniwala. Di siya matatakot. Sumunod tayo sa loob. Go!
Magbantay kayo dito. Titingnan ko sa loob. Wala ka. Natakot ka, no? Toto. Bakit hindi ka natatakot sa ahas? Ikaw ang nablagay ng ahas dito, di ba? Hindi ako. Ako ang batang don ng bahay militar. Hindi ko gagawin ang ganyang kababang gawain. Bitawan mo ako. Gagawin mo ba? Nung 3 taong gulang pa lang ako, nakakahuli na ako ng ahas. Gamit lang kamay. Sa ganyan, mo ako matatakot. Dalagang Santos, talagang matapang sa bundok. Saludo ako. Sabihin mo, ikaw ba naglagay ng ahas? Hindi ako. Narinig ko lang ang iyong sigaw, kaya ako pumasok. Huwing mo na lang. Alisin mo! Marilu, tinulog ko para sa'yo. Bakit mo ako sinaktan? Pinapunta ako ni Lola para turuan ka. Paano ka magiging mabait? Totoo, mabait talaga ako. Walang kwenta, batang pasaway ka. Masamang bata. Marilu, walang pag-ibig sa pagitan natin. Tulong! May tao ba? Takot ako! Ano amoy yan? Uy, batang doon! Umiihi ka! Hindi ako! Huwag kang ganyan! Don! Palabasin siya! Parang kailangan ninyo ng suntok! Roberto, sumunod ka na lang. O baka masaktan ka. Ate Marilu, hindi na po ako magkakasala. Ton! Ton! Suntukin mo! Mumay! 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 Ton! Mumay! Ton! Nakagat! Roberto, may lakas ka pang mag-cutting? Don ano? Protektahan ninyo ako. Suntukin mo ako! Suntukin mo ako! Ako mismo ang magtuturo sa iyo ng leksyon na yon. Walang tamaan! Walang tamaan! Marilu, bruha ka! Kasambahay lang dito sa bahay militar. May lakas ka pang utusan ako? Nag-abala ka sa pag-aaral ko, sasaktan kita para hindi ka magkating. Lola Cruz, ganito ba si Dalagang Santos? Wala bang masasaktan si Don Roberto? Dapat lang suntukin. Kung hindi pa, walang paaralan ang tatanggap sa kanya. Makating ka pa ba? Maestra Santos, hindi Ate Marilu, hindi na po ako magkakasala. Kopyahin ang mga patakaran ng paaralan 100 beses kung hindi matapos. Walang magbibigay sa kanya ng pagkain. Batang palaban. May nakatame na sa kanya. Kopyahin mo lahat ito. Humingi ng tawad bukas. Kung hindi, sasaktan kita. Tatay, pumalik ka na. Palayasin mo na ang bruhang ito. O baka hindi mo na makita ang iyong anak. Utang ng magulang? Gawin agad. Ang ibig sabihin nito, kung tawagin ng magulang, sumagot ka kaagad. Huwag magtagal. Gawin agad ang utos ng magulang. Huwag ipagpaliban o magpabaya. Okay, basahin natin ang susunod na linya. Aral ng magulang, pakinggan ng mabuti. Sa utos ng magulang, sumunod ng maayos. Aral ng magulang, pakinggan ng mabuti. Sa utos ng magulang, sumunod ng maayos. Marilu, natapos na ang klase. Anong gusto mo pa? Paalam sa guro. Paalam, maestra. Paalam, maestra. Lola de la Cruz. Marilu, ano na naman ang gusto mo? Magandang araw, Lola. Marilu. Lola. Halika! Uwi na, tayap! Lola, mas disiplinado na si Don Roberto ngayon. Salamat kay Marilu. Gusto niya bang mag-aral ng archery?
Hanapin siyang guro para turuan siya dito. Opo. Ngayon ang aking kaarawan. Walang kasama akong magtiwang. Anong nangyari kay Roberto? Miss Marilu, ngayon ang kaarawan ni Don, kaarawan din ng kanyang ina. Bawat taon, walang kasama si Don. Dati, si Don ay nag-iisa sa kwarto. Walang kinakausap. Di ko akalain na si Batang Palaban. Walang ina din tulad ko. Tulungan niyo ako maghanda ng mga gamit. Opo, naiintindihan. Marilu, bakit mo ako dinala dito? Sumunod ka? Marilu, ano ba talaga ang gusto mo? Masama ang loob ko ngayon. Huwag mo akong galitin. Tingnan mo. Bakit may nagpapaputok ng paputok? Ako nga! Pinaghandaan ko ang mga paputok para sa iyong kaarawan. Mag-wish ka na! May masasama! Batang Don ng bahay militar. Nang makilala ka, malas ka. Ipapadala kita sa impyerno. Rupeto! Habwo! Ikaw! Ang dalawang ito, di ko sila kinakatakutan. Batang babae, mayabang ka. Since gusto mong mamatay, ipapatay na kita. Ikaw ang humara. Magagamit ko sila para tanggalin si Marilu, para di na siya magmayabang. Dalawang magnanakaw. Gusto pang magpatay? Sisihin ang inyong sarili na nakatagpo ninyo ako. Ato Marilu! Ato Marilu! Ang marble mo, paano nito naapakan ng bala ko? Ang marble ko daw sa matibay na bakal. Madali lang itong tapunan ng bala. Ate Marilu, ang galing mo! Batang babae! Patayin kita ngayon! Admire me later. Ang galing! Pinabagsak mo lahat ng 3 assassin. Ang mga ganito lang. Madali lang talunin. Ate Marilu, hindi na kita lulukuhin. Ano ka ba? Tumayo ka. Kung may panganib ulit, magpakatapang. Ate Marilu, hindi lang mo ako niligtas, kundi mabait ka pa. Ate Marilu, ako ay isang walang hiya. Hindi na kita aapiin pa. Patay ka! Ate Marilu! Ate Marilu! Ate Marilu! Bitawan mo na! Mapupudown ka rin! Hindi kita bibitawan! Mamatay man ako! Roberto! Pakinggan mo naman ako! Maliban na yon. Sunod ako sa'yo. Roberto, hindi ko na kayang hawagan. Bitawan mo na! Huwag mong bitawan ako. Huwag kang mamatay. Mamatay ka man? Hindi ako mamatay. Ate Marilu, ang galing mo talaga. Ate Marilu, anong nangyari? Ate Marilu, huwag kang mamatay. Huwag kang umindayog. Baka hindi ako mamatay sa pagbagsak, kundi sa pagindayog mo. Ate Marilu, buhay ka pa? Siyempre. Nagod lang ako. Ate Marilu, ang kasalanan ko. Kung hindi para sa aking kaarawan, hindi ka sana nasugatan. Sapat na. Ang lalaki, hindi umiiyak. Gusto kitang pasayahin. Hindi kasalanan mo. Sumusunod na ako sa'yo. Okay. Dalhin sila pabalik. Ipasa kay Lola de la Cruz. Opo.
Alice! Clarissa, malapit na tayo sa bahay militar. Ang iyong ama ay matagal ng aking tauhan. Namatay siya sa pagtugis ng gulo. Wala ka ng ibang kamag-anak, kaya napagpasyahan na maging anak mo. Salamat, Tito Ramon. May isang anak akong lalaki siya, si Roberto. Sana magkasundo kayo. Opo. Mula ngayon, ako na ang prinsesa ng bahay militar. Ano ang nangyayari? General, pinipigilan tayo ng rebelde. Magpakabait kayo! Pinisa! Ate Marilu, may magnanakaw! Aba! Walang takot! May lakas ng loob na harangan ang aking sasakyan. Ikaw ang target namin! Ilabas ang mapa! Kung hindi, Ang mapa ay para sa kaligtasan ng lahat. Hindi ko ibibigay sa inyo. Tito Ramon, natatakot ako. Clarissa, huwag matakot. Ako ang target ninyo. Hayaan ninyo ang bata. walang mapa! Lahat kayo mamamatay dito! Kaya, subukan ninyo. Ang 2 baril ninyo o ang 5 baril namin. Ano yan? Parang putok ng baril. Sa bilis ng putok, parang gardiyan ng lungsod. Umalis na lang tayo. Umalis? Kung umalis, mamamatay din tayo pag-uwi! Sugar! Suba! Boss, parang may malalaking armas sila. Umalis na tayo. Kung hindi tayo tumakbo, huli na tayo. May mga kriminal sa harap! Mahuli ninyo! May premyo! Sugar! Sugar! Sugod! Patayin! Sugar! May premyo sa mahuli! Boss, lumalapit na ang putok. Takbo na tayo. Kung walang mapa, patayin ang general. Malaking gawa rin. Bola! Boss! Dalhin si boss! Takbo! Sikret akong bumalik para kumuha ng mapa. Walang nakakaalam. Bakit sila sumuporta? General, bababa ako para tingnan. Sugar! Patayin! Don Roberto! Roberto, bakit ka tumatakbo ng mabilis? Roberto! Bakit ka dito? Ama, Gabi na, hindi ka sa bahay militar. Ginagawa mo dito? Alam mo bang delikado dito? kagalang-galang na general? Oo, sino ka? Ako si Marilu Santos. Kahit na ikaw ang ama ni Roberto, siya ang nagligtas sa inyo. Hindi mo man lang siya pinuri. Bakit mo pa siya pinagalitan? Walang kuma si Ate Marilu. Tuwing nakikita ko si tatay, hindi ako makahinga ng malalim. Siya, pinagalitan pa si tatay. Tatay, si Ate Marilu ang guro na kinuha ni Lola. Kanina lang, siya ang nagligtas sa inyo. Astig, di ba? Isang alipin. Kahit nagligtas, huwag magyabang. Labanan ng general? Hindi alipin si Ate Marilu. Siyang aking guro. Tito Ramon, sino sila? Siyang sinasabi ko sa'yo, ang iyong kapatid na si Roberto. Isang alipin, paano mapapalaban ng batang doon? Deserve niya. Bakit mo tinatawag na ate ang alipin? Si Clarissa ang iyong ate prinsesa ng bahay militar. Roberto Jr., mula ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo. Madaling araw na. Babalik na ako. Tatay, ito ang assassin na nahuli sa tore ng orasan. Ate Marilu, antayin mo ako. Assassin? Saan napunta ang 2 bata? Narinig ko ang putok na ubaril. Ang 2 ba ay walang mangyayari? Lola, huwag po kayong mag-alala. Sabi ni na Pedro at Juan. Si Miss Mary Lou nagpunta sa tore para sa kaarawan ni Batang Don. Pinapahanap ko na po sila. Karawa. Lola, si Batang Don at Miss Marilu ay bumalik na po. Lola. Opo. Lola. Opo. Saka si General ay bumalik na rin. Bumalik na rin si General? Ina, bumalik na. Ano ang nangyari sa iyong kamay? Wala lang. Maliit na sugat lang. Ipapakilala ko po. Siya po si Clarissa de la Cruz. Ang kanyang ama ay dating tauhan ko. Namatay siya sa pagtugis ng rebelding ito. Kaya't napagpasyahan ko na, gawing aking anak tagapag-alaga mula ngayon, siya na ang prinsesa ng bahay militar at kapatid ni Roberto. Anak, tagapag-alaga? Hindi ko siya kapatid. Si Marilu lang ang kapatid ko. Walang utang na loob. Ilang buwan akong wala, pero ganyan ka pa rin. Hindi ikaw ang magdedesisyon, Ina. Ako muna mag-aayos ng kwarto ni Clarissa. Maghanda na ng pagkain para kay General. Lola.
Mula ngayon, ako ng kapatid ni Batang Don. Ikaw na probinsyana. Saan ka galing? Balik ka na doon. Bakit mo ako papalitan? Dahil ako ang prinsesa ng bahay militar. Inimbita ako ni Lola. Maliban sa kanya, walang makapapalaya sa akin. Marilu, ipapalayas kita! Amang tagapag-alaga, Lola. Para sa inyo ang pinaghanda kong malamig na tsa. Ina, si Clarissa ay masunurin. Magaling siya sa sining. Mula ngayon, siya ang mag-aalaga sa'yo. Pati na rin siya ang magbabantay kay Roberto at tutulungan sa pag-aaral. Hindi ko kailangan siya. Kahit gaano siya kadaling, makakatalo ba siya ng 3 asasin? Assassin? Batang ito, walang katotohanan. Hindi madaling hulihin ang assassin. Roberto Jr., ang pawis mo. Linisin ko. Huwag na, Ate Mary Lou. Punasan mo ang pawis. Huwag na. Ate Mary Lou, huwag na. Ako rin, huwag na. Miss Mary Lou, ang panyo na ito ay aking sinulid. Salamat sa pag-alaga kay Don Roberto. Ito ay para sa iyo. Huwag kang mapasalamat. Lola ang nag-imbita. Binigyan niya ako ng sweldo. Binigyan niya ako ng pagkakataon na matuto. Ako dapat ang mapasalamat kay Lola. Salamat pa rin sa pag-alaga kay Lola. Tanggapin mo na. Clarissa! Miss Mary Lou, gusto ko lang ibigay ang panyo. Bakit mo ako itinulak? Marilu! Kahit ayaw mo ng panyo niya, bakit mo siya itinulak? Hindi ko ginawa. Alam kong hindi gagawin ni Ate Marilu yan. Ramon, huwag kang magalit ng ganyan. Saka, hindi lang si Mary Lou ang may kasalanan. Opo. Amang tagapag-alaga, ayaw lang ni Miss Mary Lou sa panyo ko. Ako po ang may kasalanan. Hindi ko dapat binigay. Siya lang katulong. Bakit niya itakwil ang gamit ang prinsesa ng bahay militar? Bata pa sila. Natural lang na mag-away. Bakit mo sasabihan ng ganyan? Ina, si Marilu na yan, malinaw na mapaglilang, mapagkunwari. Ang taong tulad niya, mapapahamak si Roberto. Sa tingin ko, palayasyo na siya ngayon. Walang pwedeng paalisin si Ate Marilu. Gusto mo ulit masuntok? Kahit suntukin mo ako, hindi ko hahayaan umalis si Ate Marilu. Sapat na! Dati, si Roberto ay pasaway. Walang paaralan ang tumanggap sa kanya. Walang makapagpigil sa kanya dito. Si Mary Lou ang napabago sa kanya. Hindi ko rin papayad na umalis si Mary Lou. Roberto Jr., mula ngayon, ako na ang magtuturo sa'yo, ha? Sino ka ba? Para turuan ako? Marilu, ang kamay ni Clarissa ay para sa musika at sining. Kung masugatan man, papatayin kita! Clarissa, tatahin kita mapaprenda! Mary Lou, kahit protektahan ka ni Don, may general ako. Palalayasin kita dito. Clarissa, huwag mong abutin ng tubig ang sugat. Baka magkaroon ng impeksyon. Opo, ang makakalaga. Mag-report, General. Last night, nagsumbong na ang nahuli ni Miss Mary Lou. Totoong spy siya na gustong magnakaw ng mapa. Totoong spy? Hindi ko akalain may galing din si Marilu. Dapat ko siyang bigyan ng gantimpala. Pumunta at tawagin siya. Opo. Kailangan ko mag-isip para alisin si Mary Lou. Huwag hayang pansinin siya ni Amang. Ramon, may kailangan ka kay Mary Lou? Papasya sana namin sila sa labas. Kahapon gabi, nahuli nila ang spy na nagtangkang pumasok. Spy! Tatay! Lola! Di nyo alam gaano kadaling si Ate Marilu? Last night, dinala niya ako sa tore siya lang. Nilabanan niya 3 assassin. Dinala ka niya sa tore. Roberto, ikaw lang ang tagapagmana ng bahay militar. Siya ay alipin lamang, wala siyang pakialam sa buhay niya. Bakit ka gumawa ng ganong bagay? Roberto Jr., mahal na mahal ka ni Amang at Lola. Paano kung ikaw ay nasugatan? Wala kang pakialam. May Ate Marilu ako. Hindi ako mapapahamak. Sabi mo walang sugat? Ang lala ng sugat mo. Roberto, may sugat ka. Bakit hindi mo sinabi kay Lola? Miss Mary Lou, baka ikaw ang kasabot ng spy? Itigil mo! Sabi ni Lolo, may ginagawa ang lalaki at may hindi. Bilang anak ng bayan, paano ko makakipag-ugnayan sa espya? Amang tagapag-alaga, nag-aalala lang po ako kay Roberto. Bakit po si Miss Mary Lou nagagalit ng ganyan? Paalala ko sa'yo, harapin mo ako mismo. Huwag kang magsalita ng maya-maya at siraan ako. Ako si Mary Lou, malinis at matuwid. Wala akong takot. Tama, tiwala ko kay Ate Marilu. Hindi siya ganong tao. Amang tagapag-alaga, okay lang po ako. Ngunit ang usapin ay ang general at buong lungsod ng ilog. Kahit walang kinalaman ka, ikaw ay alipin. Paano mo masasaktan ng amo? Walang galang. Ramon, mag-usap ng maayos. Huwag kang magalit. Bata lang ba siya? Bata lang. Makakahuli na 3 assassin. Bakit hindi? Nakahuli si Ate Marilu ng 3 espya. Nakita ko mismo. May lakas ka bang sumagot? Naloko ka na ng walang disiplina na batang ito. Tama si Clarissa.
Nang dumating ka kagabi, may motibo ka. Walang katotohanan. Inimbita ko si Marilu, turuan si Roberto. Ano motibo niya? Sabi mo, paano mo nalaman na kagabi ang mga espya atakihin ang bahay militar? Wala akong alam. Miss Marilu, sabihin mo na. Wala akong alam. Parang kailangan ng puwersa para magsalita. Ilabas ang latigo! Binibigyan kita ng pagkakataon. Paano mo nalaman na sasakopin nila ang bahay militar? Peace lang. Sabi ni Lolo, para magtagumpay, kailangan mong maging matatag. Marilu, tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagtiis dito. Pagbatin mo ako! Huwag si Ate Marilu! Maghintay ka. Pagkatapos ko siya, ikaw naman ang sasampalin ko. Ramon, hindi pa nalalaman ng totoo. Pinapalo mo na. Isang general ka. Ganito lang ang gawain mo? Bata pa si Marilu. Paano niya makakipag-ugnayan sa espiya? Tama! Ate Marilu pa ang nagdikta sa buhay mo! Okay, kahit walang kinalaman ng espiya sa kanya, pinasya niya si Roberto sa tore ng orasan kagabi. Walang duda, siya ang may kasalanan. Marilu, ang sitwasyon ay magulo. Ang gabi na yon, dinala mo si Roberto sa tore. Hindi yon nararapat. Lola, alam ko na ang aking pagkakamali. Ano silbi ng alam mo ang mali? Tagapagbantay. Bitbitin si Marilu sa simbahan. Walang utos ko. Walang mahalalabas sa kanya. Ano? Hindi na kayo sumusunod sa akin? Hatid niyo ako sa simbahan. Opo. Walang respeto! Ang mga ito hindi ko na magawang utusan! Sumusunod pa sa batang ito! Marilu, sinabi ko na, lalayasin kita sa bahay militar. Lumayo ka sa akin. Hindi ako nag-aagawan. Gusto ko lang matuto dito. Kung magtangka ka pa, hindi kita titigilan. Ikaw, bakit ka narito? Bakit ka narito? Nais ko lang na makita si Miss Marilu na nagdadasal dito at tanungin kung gutom na siya. Mapoy ko po talaga. Roberto Jr., ate mo ako. Bakit mo ako sinabihan ng ganyan? Sino ka ba? May Ate Marilu na ako ngayon. Ngunit sinabi ni General si Marilu ay isang tatulong lamang at hindi karapat-dapat tatawaging Miss. Si Lola ang masusunod dito. Sinabi ni Lola na si Ate Marilu ay Miss. At siya ay... Lola. Clarissa Wala, tayong relasyon. Tawagin mo na lang akong Lola. Ngunit ginawa akong anak ng kagalang-galang na General. Ikaw na ang bahala. Marilu, sa nangyari ngayon, nagpasakit ka. Walang anuman, Lola. Marilu. Ngayon, sa harap ng mga ninuno ng De La Cruz mula ngayon, tawagin mo na akong Lola. Lola. Tama. Niligtas mo ang general at ang buong bahay militar. Pinagpasyahan ko na gawin kang prinsesa ng bahay militar. Ate Marilu, pagbigyan mo na ako. Lola. Opo. Lola May, sakit po ako. Uuwi na po ako. Marilu, hindi ka pa kumakain. Sakto naman. May dala si Clarissa na pagkain. Kumain ka muna. Kung kulang pa, mamaya. Sasabihan ni Lola si Roberto na magdala pa. Ate Marilu, kumain ka na? Kung kakain ako nito, baka hindi na ako makakain pa. Wag na lang. Sa tingin ko, si Clarissa may masamang balak. Batang ito. Sige na, papagawa ko pa sila ng mga paborito ni Marilu, ipapadala dito. O Roberto, mananatili ka ba? Ate Marilu ay pumunta sa tore para sa aking kaarawan. May kasalanan din ako. Sasama ako kay Ate Marilu sa parusa. Makaling. Bobong bata ka ba? Ako lang dapat ang maparusahan. Bakit ka sumasama? Ikaw ang aking guro. Paano naman na ikaw ang maparusahan? Tsaka ikaw ang... Magsalita ka kung may sasabihin. Sabi ni Lola, paglaki natin, ikaw daw ang magiging asawa ko. Ano? Huwag mo akong suntukin! Hindi ako nagsabi! Sabi ni Lola, sino ang nagsabi na ikaw ang pakakasalan ko? Uuwi ako at aalagaan si Lolo habang buhay. Ate Marilu, ikaw lang ang ate ko. Pagbigyan mo na ako. Opo. Sa paglaki, kung kaya mo akong talunin, pagbibigyan kita. Seryoso.
Marilu, ano? Mas maganda sa'yo? Para si Lola sa harap ng mga ninuno ng De La Cruz ang aminin na ikaw ang prinsesa ng bahay militar. Hindi ako maniniwala na hindi kita talunin. Wala nang pagluhod. Masakit ang Ate Marilu, huwag ka na rin lumuhod. Umuwi ka na at matulog. Umuwi ka na. Bigyan natin ng respeto ang utos ng general. Si Clarissa ang may kasalanan. Siya ang naglilikot ng gulo. Maghintay ka lang. Kukuha ako ng pagkain para sa'yo. Lolo, gusto ko nang umuwi. Miss Marilu, sa nangyari ngayon, ako ang may kasalanan. Bakit ka ulit man dito? Nakita kitang lumuhod sa simbahan ng matagal. Nag-alala ako, kaya ako pumunta at nagdala ng damit. Mapanggap na nag-aalala. Miss Marilu, hindi mo man lang pinapansin ang kabutihan. Wala akong galit sa'yo. Ikaw ang unang gumulo. Hindi ko sana kayo papansinin, pero patuloy kang sumisira. Kung ganon, ilabas mo ang lahat ng galaw mo. Haharapin ko. Sige, ako ang kukuha ng buhay mo. Maghanda ka sa aking galaw. Tulong! Nakasunog ang simbahan! Tulong! Wala namang problema. Bakit nagkasunog? Di ko alam. Gusto ko lang bisitahin si Miss Marilu. Ngunit pagdating ko dito, nagkasunog na ang simbahan. Marilu, si Miss Marilu lang ang nasa loob. Walang hiya! Ang lakas ng loob niyang sunugin ang simbahan! Si Marilu nasa loob pa. Agad na patayin ang apoy. Pirisa! Walang hiya! Ang lakas ng loob niyang sunugin ang simbahan ng De La Cruz. Lola General, nakalok ang pinto. Hindi mabuksan. Bakit nakatayo lang? Bitbitin niyo ang babaeng ito na nagpasulog ng simbahan! Wait! Clarissa, sabi mo, si Marilu ang nagpasunog. May ebidensya ka ba? Ako. Ina, kailangan pa ng ebidensya? Si Mary Lou na ang nasa loob kung hindi siya. Ako ba ang nagpasunog? Lola, sibling si Ate Marilu ang nagpasunog. Tama! Si Marilu ay mabait at matalino. Hindi niya magagawa ang kanyang bagay. Ang batang ito, ano ipinainom sa inyo? Bakit kayo lahat ay pabor sa kanya? Hindi pabor. Sa lahat ng bagay, kailangan ng ebidensya, di ba? Ebidensya? Ang salita ko ang ebidensya. Siya lang ang nasa loob. Kung hindi siya, sino pa? Sino? Nagsabi na ako lang at ako ang nagpasunog. Sabi ng general, may lakas ka bang pagdudahan ako? Ang ibig sabihin po, ako ang nagpasunog para masunog ako? Tama! Si Marilu nasa loob kung siya nagpasunog. Wala bang siya ay ayaw mabuhay? Ikaw na general. Hindi alam kung paano naging general. Ngunit sinabi ni Clarissa... Paano niya sinabi na ako nagpasunog? Ako po. Walang problema, Clarissa. May sasabihin ka? Sabihin mo lang, Ako po ay nag-aalala na matatakot si Miss Marilu at gusto ko siyang samahan. Hindi ko akalain na si Miss Marilu sisihin ako sa kanyang parusa. Hindi niya ako pinapasok. Tapos, nakita ko na ang simbahan ay nasusunog. Narinig ninyo ba? Yan ang ebidensya. si Marilu, maliit pa lang, napakatalino na. Hayaan siya sa bahay militar. Balang araw ay magiging sakit ng ulo. Ang ibig mong sabihin, hindi kita pinapasok sa simbahan. Opo, masyado kang galit. Natatakot akong pumasok. Ang pinto ng simbahan ay nakakandado. Kung nasusunog ito, ako rin ay masusunog. Ngunit sinabi ni Clarissa na hindi siya pumasok sa simbahan. Paano naman napunta ang damit na ito sa simbahan? Opo, kung hindi ka nasa simbahan, saan galing ang damit na ito? Hindi po yan akin. Hindi ba ito ang damit na binili ko sa lungsod ng ilong? Kagalang-galang na, General. Kailangan ko pa bang ipagpatuloy? Clarissa, sa tingin ko, hindi ka pinabayaan dito. Bakit pa ulit-ulit mong syaktan si Marilu at sunugin ang simbahan? Mamang tagapag-alaga, hindi po ako. Ang bahay militar ay hindi para sa'yo. Ikaw na mismo hanap ka ng ibang lugar. Ina, si Clarissa ay bata pa rin. Akala niya lang siguro. Saka pa, Ang tatay niya ay dating tauhan ko. Hindi ko pwedeng pabayaan ang kanyang anak. Clarissa, wag na ang ulitin. Kung hindi, hindi lang ikaw ipapalayas. Marilu, habangan mo! Nilabasan kita may isang hiling lang. Patayin si Marilu. Walang problema.
Kahit hindi mo sabihin, patayin ko pa rin ang putangin ng yan para maghiganti. Doon ang kanyang silid. Sino yan? Marilu, ngayon ang iyong kamatayan. Clarissa, gustong-gusto mo akong mamatay. Kaya mo pinakawala ng assassin para patayin ako. Si Lola at si Roberto ay sobrang mahal ka. Ngayon, si amang tagapag-alaga ay nagsisisi. Kung ipagpapatuloy, walang lugar para sa akin dito. Kahit ganon, hindi mo dapat siya palabasin. Alam mo ba, pag pinakawalan mo siya, mapanganib siya sa bahay militar. At buong lungsod ng ilog. Wala akong pakialam. Gusto lang kitang mamatay. Batang babae. Nasa kamay ko na. Tanggapin mo na. Totoo ba? Depende pa rin kung kaya mo ba. Oh no! Takas ang spy! Huwag ipaalam kay Amang na pinatay ko si Mary Lou. Pitayin niyo! Opo! Alalayan si Miss Clarissa. Clarissa, kumusta ka? Talaga, ang bayong ko, parang nabali. Ramon, narinig ko, tumakas ang nakakulong na kriminal. Hindi tumakas. Pinakawalan siya ng isang tao. Sino ang may tapang na magpawala ng kriminal sa bahay militar? Ako na ang magsasagawa ng investigasyon. Uunahin natin si Miss Clarissa. Pa-check up natin siya sa doktor. Wait, hindi siya alis. Amang tagapagalaga, masakit po. Mariluwag mong akalaing. Dahil may Lola at Roberto ay pwedeng gawin mo ang gusto mo dito. Kagalang-galang na General, hindi ko po pinag-isipan manapak ng tao. Gusto ko lang sabihin, hindi po ba ninyo gustong malaman kung sino ang nagpawala sa kanya? Bakit? Alam mo kung sino? Tanungin natin si Clarissa, gabi-gabi, hindi natutulog. Bakit siya kasamang assassin sa kwarto ko? Clarissa! Miss Mary Lou, nasa kwarto ko natutulog ng mahimbing. Di ko rin alam kung bakit nawalan ako ng balay sa labas ng kwarto mo. Huwag magsalita ng walang basehan. Si Clarissa, isang babae at duwag. Paano niya magagawa makipag-ugnayan sa rebelde? Nagsisinungaling ako? Bakit hindi mo tanungin ang iyong anak kung bakit siya kasama ng spy na gusto akong patayin sa loob ng aking silid? Amang tagapag-alaga, hindi po ako. Gusto ka nilang patayin! Mary Lou, ang pagtulo sa rebelde ay seryosong kasalanan. Sigurado ka bang kasangkot si Clarissa? Oh, Ate Mary Lou, palayain ang spy. Malaking kasalanan. Pwedeng bitayin. Hindi mo pinaniniwalaan. Hindi po. Pinaniniwalaan ko si Ate Mary Lou. Mary Lou, hindi kita sinasabotahe. Ang bagay na ito ay napakahalaga. Clarissa, kahit may alitan kayo, pero hindi naman niya kakampihan ng rebelde para patayin ka? Miss Mary Lou, alam ko ayaw mo sa akin. Ngunit ang aking ama ay bayaning at patigil ng giyera. Paano ko magagawa na tulungan ng rebelde? Ako rin akala ko, sisiraan mo lang ako at saktan ako. Ngunit nakita ko mismo kasama mo siya pumasok sa silid ko para patayin ako. Wala akong magawa, kundi maniwala. Amang tagapag-alaga, hindi po ako. Clarissa, ayan na hindi ako namatay. Hayaan mong sabihin, sa bundok ako lumaki. Anumang mabangis, hindi makalapit sa akin. Lalo na ang basurang ito. Amang tagapag-alaga, hinira niya ako. Wala kang sinasabi. Itanong mo na lang sa kanya. Tama. Paano siya nakatakas? Paano niya nahanap ang silid ni Mary Lou? Siya lang ang nakakaalam. Lola, ako ay inampon. Paano ko magagawa tulungan siya para saktan si Miss Mary Lou? Clarissa, gusto ko ring malaman kung gaano kalaki ang galit mo sa akin na paulit-ulit mong akong saktan. At pati buhay ko ay gusto mong kunin? Malaking usapan ito. Kailangan kong imbestigahan ito. Sabi mo, sino ang nagpalaya sa'yo? Among tagapag-alaga, kung si Mary Lou ay kasabot niya. Kahit may daang bibig ako, hindi ko maipapaliwanag. Anong gagawin natin? Na-report na ang rebelde sa General bukas, ipapadala sa kabisera buti na lang nahuli ngayon. Kung nakatakas siya, ang buong bahay militar, lahat tayo mapapahamak. Ngunit ako, Huwag na magsalita. Sabihin mo ang kasabot mo. Ililigtas ko ang buhay mo. Kung hindi mo sasabihin, papatayin kita dito mismo. Patayin mo ako ngayon! Hindi ko sasabihin! Wala akong takot, mamatay! Wala kang takot na matay? Wala ka bang takot sa aking kumot na kamay? Ah! Masakit! Ang kumot na kamay ko ay kayang gawing umikot ang isang leon. Sigurado ka mas matibay sa leon? Sasabihin ko, si Clarissa ang nagpalaya sa akin. Bilang kapalit, sinabi niya patayin kita! Amang tagapag-alaga, nilalait nila ako. Hindi ako! Mayroon pa sa bulsa ko ang pera at alahas niya! General, tingnan nyo. Clarissa, sa huling sandali ng iyong ama, iniwan niya ito para sa iyo. May sasabihin ka pa ba? Amang tagapag
tagapag-alaga. Nagkamali ako. Bitayin si Clarissa! Amang tagapag-alaga. Clarissa, hindi ko akalain ikaw ang may gawa. Paano ka naglakas loob? Amang tagapag-alaga. Nagkamali ako. Patawarin niyo ako. Ang bagay na ito ay tungkol sa kaligtasan ng aking lungsod at bahay. Guardia, bitbitin si Clarissa at ang rebelde na ito. Bitayin sa kabisera ngayong gabi. Opo. Amang tagapag-alaga. Pasensya na po. Amang tagapag-alaga. Amang tagapag-alaga. Amang tagapag-alaga. Marilu akong nagkamali sa paghusga sa iyo. At ikaw ay inusig. Walang anuman, kagalang-galang. Alam ko, para lang sa mga ulila ng sundalo, kaya ka naloko ni Clarissa. Hindi kita sisihin. Ay naku, matagal na akong namumuno. Hindi ko akalain. Mas malinaw pa ang pananaw mo. Ang sitwasyon ngayon ay hindi maayos. Kapag tumahimik na, pag-usapan natin ang buhay. Handa ka ba? Handa po akong pag-usapan ito. Magaling! Inaalis na po ako! Marilu ang digmaan ay malapit ng lumusob sa lungsod ng ilog. Pinapuntahan kami ni General sa kabisera. Naihatid ko na ang lolo mo para sunduin ka. Lola, bakit hindi pwedeng isama si Ate Marilu? Walang kasiguruhan ang biyahe. Hindi pwedeng isama si Marilu sa panganib. Marilu, may mga dapat niyang protektahan. Lola de la Cruz! Lolo Ernesto, emerhensya ito. Ang regalong ito, dalhin mo na para kay Marilu. Ay naku, hindi po, Lola de la Cruz. Hindi po namin ito tanggapin. Tanggapin mo na. Alis na kayo. Alis na rin kami. Opo, salamat, Lola de la Cruz. Ingat po kayo. Ate Marilu, antayin mo ako. Hanggang malampasan kita, babalik ako para sa iyo. Opo, sige na. Para sa iyo. Inga! May inihaw na kuneho ngayong gabi. Marilu! Hehe! Lulu, ang kunehong ito. Para sa alak ko ito. Lolo, hindi mo pwedeng ikaw lang ang kakain. Wala na. Ako itong matanda. Gutom na ako. Okay, ihawin ko ang kuneho. Sige! Lolo. Kain ka muna. Oh, ang kunehong inihaw ni Lulu. Napakasarap! 7 taon na tayo sa bundok malamig. 7 taon na ring may digmaan. Walang katapusan ng lahat. Oo nga. 7 taon na umalis ka sa bahay militar. 7 taon mong inalagaan ako. Ang matandang ito, para makapagpahinga ng ganito. Walang balita kay Roberto at Lola kung kumusta na sila. Sino yan? Magtago-tago. Labas ka. Ang tiyusong ito ay hindi biro. Wag akong patayin! Hwa? Maawa ka po, tagaligtas na po ako sa bundok. Hwa? Hwa? Ako to. Si Marilu! Hey, Marilu! Oh, ako to. Tagaligtas? Juan? Bakit ka nandito? Hindi ba ikaw sumama? Sa bahay militar? Ate Marilu, may nangyari sa bahay militar. Ano? Hay naku, ilapit mo muna. Usapang seryoso. Batang Juan, kung hindi ka pabusog, sa bahay mamaya may alak at karne, masasarap na ulam. Nung una, sumama kami kina Lola at Don Roberto sa paglilibot ng hukbo. 7 taon na. Maraming tagumpay si General. Ngunit, naging target siya ng ibang general. Para bawiin ang kapangyarihan, ginamit ang walang basihang kaso para ikulong siya. Ano? Paano naman si Lola at si Roberto? Si Lola ay sumama sa hukbo. Pero nung nalaman na ikinulong si General, nanghina siya. Natatakot siyang madamay kami, kaya pinag-alis niya kami. Don Roberto. Magkwento ka na? Si Don Roberto, para tulungan si General, 2 taon na ang nakalipas, pumunta sa lungsod ng Hilaga at hindi na bumalik. Hindi pwede. Si Roberto, wala mangyayari sa kanya. Baka lang may ginawa siyang importante. Oh, Marilu. Si Roberto, matalino at may sariling isip. Walang mangyayari sa kanya.
Lolo, may problema ang bahay militar. Hindi ko pwedeng pabayaan. Lolo, nasa panganib ang bahay militar. Hindi ko pwedeng pabayaan. Ano ang ibig mong sabihin? Itinuring ako ni Lola de la Cruz bilang tunay na pamilya. Ngayon, nasa panganib ang bahay militar. Hindi ko pwedeng pabayaan. Tsaka, bababa ako para hanapin si Roberto. Ay, nako. Alam kong kapag ikaw ay nagdesisyon, walang makakapagbago sa iyo. Ngunit, sa usapin ng bahay militar, kailangan nating pag-isipan mabuti. Tama. Sa pagtakas ko pa uwi, narinig ko na si General Mercado ay napakamatapang. Pwede natin silang hingan ng tulong. Okay. Akyat ako ng bus papuntang Baybayin para makipagkita kay General Mercado. Juan, may sugat ka. Manatili ka muna dito. Sa bundok at kay Lolo, pakisuyo na lang, alagaan sila. Huwag kang mag-alala, ate. Aalagaan ko si Lolo Ernesto. Marilu, malayo ang lalakbayin. Maraming magnanakaw sa daan. Mag-ingat ka! Okay, Lolo, huwag mag-alala. Alis na ako. Ang babae ay lumalaki. Ang batang ito! Narinig ko na si General Mercado ay mapagmahal. Sisimulan ko kay Lola Mercado. Si Lola Mercado ay mahilig sa kape dito. Sa oras na ito, dapat nasa kapehan siya. Ang sama ni Miguel. Pinataguan na naman ako. Ay! Halis mo, maruming kamay mo. Alisin mo ang maruming kamay mo. Sigurado ka? Senyorita, wala kang problema? Walang hiya ka! Ang tapa mo, itulak ako! Ikaw ang nag-utos na bitawan ako. Wait lang. Sa Baybayin, may naglakas loob magsalita sa akin ng ganyan. Tumigil ka! Ano pa ang gusto mo? Nasa loob ng kapehan si Lola. Walang bisita ang papasok. Hindi mo ba alam? Ang lola mo ay Lola Mercado? Paano mo nalaman? Baka ikaw ay espiya? Espiya! Hindi ako espiya. Ako ay nandito upang bisitahin si Lola. Walang hiya ka! Ang tapang mo gumulo sa harap ko! Parang hindi mo alam ang ibig sabihin ng kamatayan. Ikaw! Isabel, narinig kita sa itaas na nag-aaway. Walang modo. Lola. Kayo po ba ang ina ni General Mercado, Lola Mercado? Binibining ito. Kung ang aking apo ay nakasakit sa'yo, sana'y mapatawad. Ngunit, kung sadyang sasaktan siya, tiyak ko sa'yo, hindi ka makalalabas dito. Pasensya po, senyorita. Hindi ko sinasadya. Nandito po ako para bisitahin si Lola. Sabi mo? Para saan ang pagbisita mo kay Lola? Ang batang ito ay kalmado sa panganib. Isabel, malaki! Lola! Binibini, para saan ang bisita? Lola, pasensya sa abala. Nais ko pong hingin ang tulong ninyo para kay General Ramon. General ng lungsod ng... Anong relasyon ninyo? Pinag-aral ako ng bahay militar. Parang pamilya na rin. May malasakit siya. Ngunit, ako ay simpleng babae lamang. Walang karapatan sa militar. Binibini, maling tao ang iyong kinausap. Lola, pinoprotektahan ni General de la Cruz ang mga tao. Hindi siya dapat mapahamak. Walang galang! Ang tapang mo magsalita sa lola ko. Parang nagmamadali ako. Una pa lang namin pagkikita. Hindi niya ako mapagkakatiwalaan. Sa bagay na ito, kailangan ko lang maghintay. Paumanhin, Lola. Ako'y nagkamali. Choloks. Mapagmahal si Lola. Kung hindi, ikaw ay ipapahirapan. Parang kailangan akong magtagal dito sa Baybayin at mag-isip ng ibang paraan. Lola, sa susunod na lumabas, sabihin kay Daddy na magpadala ng maraming tauhan. Baka may magtangkang manakit sa'yo. Anong gagawin natin?
Huwag gawing malaking bagay. Siya man ay mapusok, pero hindi siya masamang tao. Ang sinabi niyang General Ramon ay narinig ko na. Totoo siyang inosente. Ngunit, bagong lipat lang si Daddy dito. Ang gawain ng lungsod ng ilog ay hindi basta-basta niyang mapapanggasiwaan. Tama. Ano? Halika! Sumama ka sa Hotel Mabini? Ang batang ito, palaging nagmamadali. Mapapakasal na, hindi parang prinsesa. Lola, ang nobyo ni Senyorita, si Don Miguel, galing sa ibang bansa. Hindi siya masaya sa arranged marriage. Ngayon ay kasama ang kanyang kaklase at pinag-uusapan ng lahat. Si Senyorita ay... Hindi masaya. Nung nagpakasal ang Reyes, hindi ganyan ang sinabi. Kuya, may pinakamurang kwarto ba? Wala. Dito ay baybayin, hindi probinsya. Gusto mo murang? Bakit hindi ka matulog sa ilalim ng tulay? Ikaw, haya na lang. Ang trabaho ang mahalaga. Okay, yun na lang. Yung pinakaloob. Deposito, 2 piso muna. Nung hirap pa ang pamilya Reyes, nang hingi ng kamay ko. Na yung mayaman na sila, sinasabing arranged marriage. Saan kinuha ni Miguel ang mukha niya? Miss, huwag po kayong magalit. Paano magpatahimik? Hayaan ba si Miguel na magloko at tatawanan kami ng buong lusad ng baybayin? Anong plano niyo po, Miss? Habulin sila! Kunin ang ebidensya! Huwag na magpakasal! Yun na ba ang kwartong sinabi ng boss? Bakit may bantay? Saan ka galing, tanga? Kayong-kayo lang. Gusto mo ligawan si Don? Kayong babae, gusto mo akitin si Don Miguel? Akitin si Don Miguel? Si Don Miguel ay walang kwenta. Hindi siya karapat-dapat. Matali mong dilaw ka. Kasakasama mo si prinsesa. Sabihin mo kay Miss Santos, gusto ni Don Miguel ng babaeng sosyal at hindi interesado kay Senyorita Isabel. Kayong, wala akong pakialam sa mga don at donya. Ang kwartong ito ay narenta ko. Gusto kong magpahinga. Adaday umalis. Walang hiya ka. Sa araw na araw, nag-aakit ka ng lalaki. Kayo? Ikaw lang na probinsyana. May lakas ng loob ka bang agawin ng lalaki ko? Paliw. Hihintayin kong hilabas si Miguel at tingnan natin kung pipiliin ka niya o ako. Miss Isabel, si Don Miguel may ginagawa sa loob. Hindi makatanggap. Huwag po kaming pahirapan. Umalis! Kundi... Miss Isabel, pasensya na po. Kayong! Para ang prinsesa ng general ay niloloko ng kanyang nobyo. Wala akong paraan makalapit sa bahay general. Kung tutulungan ko si Senyorita Isabel, baka magkaroon ako ng pagkakataon. Huwag kayong mamatay. Agad kayong umalis. Huwag mong ipilit at umalis ka na. Bakit mo ako tinulungan? Hindi nila ako papatulan. Ako ang may lakas. Huwag kang assuming. Hindi ko lang gustong masayang ang bayad ko. Umalis ka na? Hindi ka nakahuli. Halika, tutulungan kita. Isabel, kahit papaano, ikaw ay prinsesa ng general. Alam mo ba ang kahihiyan? Miguel, ginawa mo ito. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni tatay? Ngayon, lahat ay demokratiko. Kahit general ang tatay mo, hindi kita gusto. Hindi ka rin mapipilit na makasama ako. Walang hiya ka. Miss Isabel, huwag kang makipagtalo sa lalaking ito. Hayaan mo ako. Tagalabas ka ba? May lakas ka rin pumasok dito. Hey, wala akong pake sa'yo. Nilagyan mo ng dumi ang kwarto ko. Deserve mo ang suntok. Matapang siya. Gusto ko. Selot! May lakas ka?
Papatayin kita! Miguel! Maganda. Alam mo ba ang ama niya ay Ginoong Reyes? Wala akong pakialam. Binayaran ko itong kwarto. Sa kwarto ko kayo, naglalandian. May karapatan akong palayas kayo. Ama! Ikaw! Miguel! Sinuhitan niya ako! Hindi lang kaaway. Patatadyakin ka pa. Ikaw na walang hiya ng agaw ng lalaki ko. Deserve mo ba? Isabel, sapat na! Kami ni Liza ay kaklase sa abroad. Kami ay nagmamahalan. Hindi ito pang-aagaw. Kung magulo ka pa, ipapalatala ko ang pag-anul. Sa oras na yon, ang mukha mong prinsesa saan nilalagay? Miss, kung ipapalatala niya ang pag-anul, masisira ang pangalan mo. Walang hiya! Nangiinig ka? Takot ka? Alagaan mo kami ni Liza. Papayagan kita magpakasal sa akin. Manajinig ka! Hey! Tadyakin mo siya! Sa'yo na lahat to! Wala akong pera. Deal! Ikaw! May lakas ka! Subukan mo. Wala kayong magawa! Umalis kayong lahat! Miguel! Itatapos kong engagement natin! Gusto mo bang walang gulo na itatapos ang engagement? May paraan ka? Okay, gawin natin ang sinabi mo. Sir, ma'am, sandali lang po. Ako si Isabel Mercado, prinsesa ng Bahay General. Ang nangyari ngayon ay nakita ninyong lahat. Ang aking fiancé na si Miguel ay may relasyon sa ibang babae. Ako ang nadedeklara na itatapos ang engagement at ipapahayag sa dayaryo. Bravo! Ang galing daw ni General Mercado. Hindi ko akalain na ang prinsesa ay matapang din kumpara na sa prinsesa. Dapat lang siyang iwan. Hindi siya karapat-dapat ni Miss Isabel. Miss Isabel, sumusuporta kami sa'yo. Sumusuporta kami! Bigla-bigla tayong pupunta ay hindi maganda. Nagaway tayo sa Hotel Mabini at pinabuhusan ng tubig ay kasalanan ko. Walang problema. Wala kang matutuluyan. Tuluyan sa bahay. Siya po kikita kay General. Ako na ang bahala. Umalis kayong lahat! Si Isabel na. Pupunta ka sa silid ng General? Opo. Tawagin ko po si tatay. Masama ang mood ni General na yon. Huwag mo muna siyang abalahin. Umiting naman ang ibaan. Antik mal. Ay laging pinoproblema ni General. Ngayon, lalo siyang magiging abala. Ang ibig mong sabihin, si Kuya? Maliban sa batang General na si Kuya Antonio, sino pa? Marami nagsasabi ng haharang siya ng babae sa Casa Alegre at nagbarilan pa. Paano hindi magagalit si General? Marilu, wag na natin ituloy ngayon. Isasama na lang kita kay tatay bukas. Opo. Sa ngayon, nasa bahay General na ako. Makikita ko rin naman si General. Halika, hatid kita sa kwarto ko. Isabel, narinig ko nag-away kayo ni Don Miguel at gusto mong i-cancel ang kasal? Mabilis ka namang makakuha ng balita. Ang mga anak ng bahay General ay laging nagpapabigat ng ulo. Si Tia May ay hindi mabait. Ay, buhay pa si nanay. Pinapasok man ni tatay si Tia May. Nagalit si nanay at namatay. Mula noon, palaging walang ginawa si kuya. Nagsimulang maglibot sa mga bar. Miss Isabel, may problema. Si Don Antonio ay kinulong sa Casa Alegre. Agad di pa alam sa mga bantay. Sumama sa akin para sunduin si kuya. Mismo, initsabi ni Tia May galit na yon si General. Huwag siyang abalahin. Kung walang utos ni General, hindi namin magagalaw ang mga bantay. Tia May, ang daming sinasabi niya. Sa tingin ko, ang bahay General ay nasa kontrol na niya na. Wala niyang pake. Sumama sa akin sa Casa Alegre. Ngunit kung hindi lalabas si General, hindi din kami papayagan ng Casa Alegre. Magpaalam na lang kay Lola. Huwag. Lola na matanda. Huwag siyang galitin. Tingnan muna natin. Dala ng maraming pera? Opo. Missy, tunay nasa loob. Halika. Senyorita Isabel, sabi ng aming boss. Kailangan na yon bigyan ng leksyon si Don Antonio. Senyorita Isabel, huwag kaming pahirapan. Alam niyo na siya ang Don ng Bahay General at susunod na General, may lakas pa kayong pigilan siya? Halaging nalalasing at walang kwentang tao magiging patang General. Alam ng lahat, ang anak lalaki, walang kwenta. Ang anak babae,
Simple lang, sa tingin ko. Babago na ang pangalan nito. Walang hiya! Ang bahay general ay hindi ninyo pinag-uusapan. Binubog mo ako? Kahit ikaw ay prinsesa, huwag kang manggulo dito. 어떻게? 하야진 sila. Miss Isabel, umalis na kayo. Kaya mo ba? Ang mga bruho ng Casa Alegre, hindi tulad ng mga walang kwenta ni Miguel. Walang awa silang pumatay. Simula pagkabata, pinapahiya ako na mga bandido. Ano ba nga ni bang hindi ko naranasan? Miss Isabel, ilikas mo si Tito Antonio. Ako na bakala dito. Tigil! Sa tingin nyo, ano ang Casa Alegre? Batang babae lang, tapang-tapang. Sugod! Patayin ang batang babae na yan! Ganun lang. Mas mahina pa sa ginawa ko kay Roberto dati. Talagang Santos? Talagang matapang? Eddie, bahala ka dito. Paano nangyari yan? Bakit hindi? Walang kwenta kayong lahat. Senyorita Isabel Matapang. Mag-isa lang sumulpot sa Casa Alegre. Boss Ramon, bagaman Casa Alegre, ang iyong teritoryo, ngunit ito ay baybayin. Munuan ng aking ama. Ang ama mo, General. Ang tiyuhin ko, General. Alam ng lahat sa militar. Sa lakas ng hukbo, ang tiyuhin ko. Mas malakas sa bahay, General. At ang pamilya Mercado, mapapahamak sa basurang ito. Meron ba akong katakutan? Ikaw! Sino ka, bula? Isang lalaki, nilalabanan babae. Walang galing, umakyat ka. Sino? Nagutos sa'yo? Kuya, okay ka lang? Di ako mamamatay tala mo pera. Dala ko, magkano kailangan mo? Utang ko sa Casa Alegre 500 piso. Bigyan mo siya, mag-inom ako kay Rosalinda. 500 piso? Miss, doon 100 piso lang dala ko. Walang kwenta. 100 na lang. Bigay ko na to. Ang iba, isusunod ko. Akala mo ako pulubi. Tauhan! Palibutan sila! Ramon Jr., sinaktan mo na siya. Binigyan ka na ng pera. Magtimpi ka na lang. Huwag mong kalimutan, ako ang batang general. Walang kwentang, General. Sa iyong pamamahala, sisira din ang bahay, General. Kung magpakabait ka sa akin ngayon, pagdating ng panahon, baka pahintulutan pa kita magtrabaho bilang alipin. Kuya, tigilan mo na ang bisyo. Ang pangalan ng bahay general, nasira mo na. Ang pangalan ng, nauna ng, napahiya ng Tia May na may kabit. Mukhang komplikado ang sitwasyon sa bahay general. Gusto nating tulungan ang general. Kailangan natin ng bagay na mapabilib sa kanya. Ano pa ang gusto mo? Don Antonio, utang mo sa Casa Alegre ay 500 piso. Ngayon, hindi lang kayo magbabayad at lumabas sa Casa Alegre habang nag-aapak. Walang mangyayari. Gawin mo ang gusto mo. Gusto mong apihin ang bahay general? Impossible! Si Don Antonio, may tapang din pala. May tapang din. Ipagbibigay ko na. Bubugin niyo sila. Tigil! Usapan lang, huwag sa muka. Kuya. Paborito ni Rosalinda ang mukha ko. Kung masira ito, paano ko siya makikita? May tapang, pero kaunti. Miss Isabel, dala mo na si Don Antonio. Sino ka ba? Wala ring lakas ng loob si General Mercado. Wala kang pakialam. Mas mabuti palayain mo kami ngayon. Hindi ko kayo palayain. Ang si Antonio sa akin, iiwan ko siya dito para sakkan at bugbugin araw-araw. Sa kabilang banda, manatili si Miss Isabel bilang isang babae at ang mga bisita hindi magkukulang. Sa akin mo ilabas ang galit mo! Palayain mo si Isabel! Walang hiya ka! Sinabi ko, palayain kami. Hindi ka mananabog, batang babae. Hindi mo alam gamitin ang baril. Palayain sila! Palace! Palace! Bitawan si boss o hindi ka makakalabas ng Casa Alegre. Miss Isabel, Alice. May lakas ng loob mong saktan ang tao ng bahay general.
Bakit nandito si General Mercado? Di ba sabi ni General Mercado, hindi na niya aalagaan ang anak niyang walang kwenta? Oh no! Nagising si tatay! Ngayon, sisita ako. Boss Ramon, huwag mong kalimutan. Ito ay baybayin. General Mercado, ang lakas ng dating. Pinagandaan niyo ang Casa Alegre. Ang anak kong pasaway, may utang ba sa Casa Alegre? Bukas magpadala sa Bahay General para kunin. Ang mga ito ngayon, dadalhin ko. Magtago! Antonio, hindi ko gustong sabihin. Pero ikaw ang susunod na batang general. Palaging ka ng pasaway, hindi mo ba kayang tulungan si tatay? Kung siya ay matalino, dapat ay nakaupo na siya bilang batang general. Tatay, walang kasalanan si kuya. Sila ang naghahasik ng gulo. Pinagtatanggol mo pa siya? Sa Hotel Mabini ang panghuhuli naging balita sa buong lungsod. Hindi pa kita sinisita. General, ang pangyayaring ito ay talagang hindi kasalanan ni na Miss Isabel at Don Antonio. Bilang general ng baybayin, may nagtangka sa iyong mga anak. Sa tingin ko, may nagpaplano laban sa iyo. Guardia! Bitbitin niyo ang babaeng ito na hindi kilala! Sa pangyayaring ito, walang kinalaman si Miss Santos. Kung hindi dahil sa kanya, ako at kuya, hindi namin alam kung paano kami aapiin ni Boss Ramon. Si Eli, marami nang nagpapanggap sa harap ko. Ang pagtulong niya ay para lamang makipag-ugnayan sa Bahay General. Tama si General. Totoo na sinasamantala ang koneksyon sa Bahay General. Isabel, bata ka pa. Hindi mo kilalang tao. Bagong lipat lang ang tatay mo. Maraming nagbabantay. Sa panahong ito, hindi maiiwasang may masasamang loob na gustong makapasok at gumulo. Alam kong hindi ganyan si Miss Santos. Tsaka, gusto lang niya hingin tulong kay tatay sa kaso ni General Ramon. General Raymond? Tama. Nakatulong ako sa bahay militar. Nang pumunta ako dito ay para hingin tulong sa general. Ang kaso ni General Ramon ay napakakomplikado. Bakit ko to... Sapat na! Dahil ngayon tinulungan mo sina Antonio at Isabel, hindi na kita aabalahin sa paglapit mo sa Bahay General. Buong umaga, umalis ka na! Umalis! Sinara. Mary Lou. Gabi na. Bukas na natin ayusin. Huwag kang mag-alala. Pinabangga ko si Ligaya sa katulong ni tatay para magtanong. Tamag-anak sila ng katulong. Matutuntun din nila. Miss, may balita ako! Pilisa, si Roberto de la Cruz ay lieutenant sa lungsod ng Hilaga. Lieutenant? Sa Hilaga? Doon ang sentro ng buong pamahalaang militar. Hindi ko akalain ng batang pasaway na yan ay naging lieutenant na. Lahat naman tayo ay lumalaki. Marilu, ang galingan niyong kababata. Siyang galing. Noong bata pa, hinahabol ko siya at tumakbo ng maraming kalye. Hinggit na inggit ako, mayroong malapit na kababata. Umalis ka sa lungsod ng ilog para sa kanya. Sasama kayo sa huli, di ba? 7 taon na kaming hindi nagkita. Baka naman nakalimutan na niya ang aming pangako at may iba na siya. Miss Santos, nalaman ko rin na darating na si Lieutenant de la Cruz sa baybayin. Si Roberto? Darating siya sa baybayin? Parang ang kanyang pansisikap ay para iligtas ang bahay militar. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka. Bukas, hihingi ako ng tulong kay tatay. Tsaka pa, darating na si Roberto sa baybayin. Sa usapin ng bahay militar, hindi tatangi si tatay na tumulong. Miss Isabel, pwede bang ipaalam sa mga kaibigan mo hanapin si Lola de la Cruz? Walang problema. Ano nangyari kay Ramon Jr.? Dapat ay sirain niya si Antonio. Bakit siya nakauwi ng buo sa bahay general? Ginang Segunda, inom po ng tsa. Huwag po kayong magalit. Si Don Antonio ay walang kwenta. Kahit na hindi siya sinira ni Boss Ramon, sa bahay general, hindi siya magtatagumpay. Aling Nena, takot ako sa oras. At si Mary Lou Santos dumating para sa bahay militar. Dapat bantayan. Ginang Segunda, ang puwersa ng general ay kinain ng yun ni Boss Ramon, kayong dalawa ni Boss. Pinakulong natin siya. Ang bagay na to, kung malaman ni Mary Lou Santos, magiging mapanganib ba? Isang batang babae, anong magagawa niya? Sa tamang pagkakataon kasama si Ramon Jr., babagsak ang bahay general at magsasama kami mapakailanman. Opo. Ngunit, may punto ka, Aling Nena. Imbestigahan si Mary Lou Santos. Anong tunay niya relasyon sa bahay militar? Para makita ang general gumawa ng gulo. Opo, imbestigahan ko bukas.
7 taon na. Marilu, kumusta ka na ngayon? May asawa ka na? Sabi ni Lola, pag lumaki tayo, ikaw ang magiging asawa ko. Ano? Huwag mo akong suntukin. Hindi ako nagsabi. Sabi ni Lola, Sino nagsabi na ikaw ang pakakasalan ko? Balang araw, magiging general na babae ako. Ate Marilu, ikaw lang ang ate ko sa buhay. Pagbigyan mo na ako. Okay. Kapag lumaki, makatalo ka sa akin, sasagutin kita. Totoo. Nilusob ang bahay militar. Pumunta ako sa lungsod ng Hilaga. Pinilit sumali sa militar. Sana dumating na ang utos para makabalik sa baybayin. Iligtas sila at pakasalan ko. Nabalitaan ko kahapon. Hindi lang tinulungan si Isabel. Pumasok ka pa sa Casa Alegre at sinundo ang aking apo. Sagot, Lola. Opo. Sa ganitong paraan, dapat mong pasalamatan ka? Lola, hindi po ako karapat-dapat. Bigyan ng gantimpala o parusahan ng bahay general ay hindi walang puso. Tama si Ina. Ako mismo papapuntahin ng kwarto para kumuha ng satrid piso. Lola, General, ang ginawa ko ay hindi para sa gantimpala. Alam ko. Gusto mong imbestigahan ang kaso ni General Ramon. Ngunit ang kasong ito ay pinatawan ng General ng Villanueva at 2 taon na ang nakalipas. Hindi mo basta-basta mababawi ang kasong ito. General, kung tutulungan mo ang bahay militar, ano man ang hiling, ay gagawin ko. Ang batang ito ay matapang. Nabalitaan ko, kahapon sa Casa Alegre, napatumba mo si Boss Ramon. Maganda ka naman. Gusto mo bang magtrabaho kay Antonio para pigilan siya? Ano? Lola, paano magiging kasambahay si Marilu ni Kuya? Alam ko, masasaktan si Marilu. Hintayin si Antonio makasal sa asawa at gawin kang ginang segunda. Ina, ang usaping ito, pag-usapan natin ng mabuti. Nasaan si Antonio? Bakit wala ang batang yon? Don Antonio kagabi, tumawid ng pader. Walang hiya talaga! General, huwag ka magalit. Paano ba hindi magalit? Ang lahat ng puwersa ay nagbabantay. Ngunit sa pamilya Mercado, may si Antonio na walang kwentang anak. Kung patuloy lang siya, ang bahay general ay masisira niya. General, may isa pa akong dinadala. Kung lalaki ang dinadala ko, walang problema sa tagapagbana. Anong uri ng anak? Ang may tuturo mo. Kaya gusto kong pakasalan ni Antonio si Marilu para maging seryoso siya. Ngunit, Lola, General, hindi ko po matatanggap. Ikaw ay taga-bukid. Pinapayagan kang maging babae ni Don Antonio? Ikaw ay pinagpala. Hindi ka pa masaya? Maliban dito, kahit anong hirap ay gagawin ko. General at Lola, tulungan niyo po ako. Ipaglaban niyo po ang bahay militar. Lola, huwag pilitin si Marilu. May mahal na siya. Okay. Si Antonio ay malikot. Walang interes sa trabaho. Kung mapapabayaan mo siya, gawin ang tungkulin sa baybayin. Papayagan kitang tulungan ng general. Tumbo, Daladang Santos, huwag maging masaya. Si Antonio ay ayaw magtrabaho. Alam ng lahat sa baybayin. Ikaw ay taga-bukid. Paano mo siya mapapayag? Jamie, huwag mag-alala. May paraan ako. Siya si Rosalinda. Marilu, ang kapatid ko, ay laging nahuhumaling kay Rosalinda at sinasabing hindi siya pakakasalan. Siya ay laging nasa Casa Alegre para lang. Huwag mong lapas na kanin si Rosalinda. Kung hindi magiging maganda ang tingin sa iyo ni Kuya. Rosa, kahapon sa pintuan mo, matagal akong kumatok. Walang sumagot. Saan ka pumunta? Ako? Siyempre, natulog na ako. Kahapon nagmamadali ka. Akala ko hindi ka nababalik. Paano naman hindi babalik? Ang pamilya Mercado ay hindi ang aking tahanan. Ang tahanan ko ay kung nasaan ka. Ikaw lang ang nakakaunawa sa akin. Don Antonio, kailangan akong umakyat. Maghahanda muna ako. Babalik ako para sa'yo. Okay, hintayin kita. Mag-lunch tayo. Parang si Don Antonio ay tunay na nagmamahal kay Rosalinda. Kung ganoon, gagamitin ko si Rosalinda para hikayatin si Don Antonio. Boss, Jose, salamat sa papunta mo. Mahal, sino pa ang pupuntahan ko? Kahapon sabi mo gusto mo ng kwintas. Tingnan mo, kinuha ko sa kahon ng alahas ng aking asawa. Boss Jose, napakabait mo.
ang tunay na pag-ibig ni Don Antonio. Gusto ko sana siya ang kausapin si Antonio. Ngayon ko lang napansin, ako na lang ang magliligtas sa siraulo na to. Sumama ka sa akin. Pinapunta ka ni Isabel, di ba? Alam mo, ang gawain ng bahay general, huwag mong pakialaman. Hanggang kailan ka pa mapapatangay? Huwag mo makalain na dahil tumulong ka. Pwede kang magsalita ng ganyan. Ang tatay ko nga di ako mapigilan. Ano karapatan mo? Wala akong karapatan. Kaya ang mga katulad mo, deserve maging tanga. Ano sabi mo? Sinabi ko, para kay Rosalinda, nilimot mo pamilya mo. Siya naman, iniisip ka lang tanga. Walang katotohanan! Huwag mong siraan si Rosa! Wala ka ng pag-asa. Sumama ka sa akin! Ikaw, bitawan mo ako! Ano to? Bitawan mo ako! Huwag mong akalain na di kita sasaktan. Kung magpapatuli ka, hindi. May sakit ka sa ulo! Darling, naririnig ko na ikaw ay pinapangalagaan ni Don Antonio. Si Ay walang kakayahan. Para lang ako naglaro. Tsaka, walang pag-asa siyang mana. Hindi ko ipapahamak ang aking kabataan. Darling, negosyante ako ng mga imported. Marami akong pera. Sama ka na lang sa akin. Assure ko na magiging masarap ang buhay mo. Aswang, kung sasama ako, baka kainin ako ng asawa mo. Wala siyang lakas. Kung gusto mo, pwede kang maging ginang segunda. Kahit magkano ang hiling mo. Totoo ba? Hindi pwede. Hindi pwede na niloko ako ni Rosa. Kailangan kong tanungin siya. Rosa! Sino siya? Bibo. Siyempre, kliyente niya. Don Tony, pakikinggan mo ako. Pinilit niya ako. Kung hindi ako pumayag, mapapalo ako ni boss. Rosa, ikaw... Sumilens ka! Isa may kapangyarihan, isa may pera. Paano ninyo maintindihan ang hirap ng buhay namin? Rosa, huwag kang malungkot. Ang kasalanan ko. Dapat ay naniwala ako. Ang bibo. Mas malala pa sa pag-ibig kaysa kay Isabel. Antonio, magising ka! Magnanakaw siya! Huwag kang maloko! Sumilens ka! Naniniwala ako kay Rosa. Sabihin mo, pinadala ko ba ni Lola para paghiwalain kami? O si Tia May ang nagpadala para sirain kami? Magising ka! Magising ka! May lakas ka bang suntukin ako? Ang tatay ko ay general ng baybayin! So what? Kung patuloy kang walang modo, baka disown ka ng general mismo. Ikaw? Don Antonio, okay ka lang. Okay lang. Biniti lang ako ng asong gala. Tinuturing mo akong aso? Sino ka ba? Ang relasyon namin ni Don Antonio, walang kinalaman sa iyo. O baka, ikaw ba, ang piniling nobya ni Don Antonio? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Kung hindi ka nobya ni Don Antonio, lumayo ka sa kanya. Hindi para sa katulad mong probinsyano ang Don Antonio. Rosa, sinasabi mo lang nilalaro mo na si Don Antonio? Nagastos ako ng ₱100 sa iyo. Huwag ka na makipag-date sa kanya. Matandang lolo! Parang walang nangyari ang suntok ko. Walang natutunan. May lakas ka bang agawin na babae ko? Ako, ang batang general! Antonio! Lande! Handa kang ipahiya ang bahay general para sa kanya? May lakas ka bang suntukin ako? Kung hindi ko mana ang pakiusap, patayin na kita. Don Antonio, siya lang kasambahay. Paano kanya sinaktan? Walang hiya! Umalis ka! Simula nang hiwalay kami ni Roberto, matagal na akong hindi nakasuntok ng ganito. Gamitin kita para mag-ensayo. Naisip mo na ba? Kahit ano pa sabihin mo, naniniwala ako kay Rosa. Sa buong mundo, maliban sa nanay ko, si Rosa lang ang tunay na nagmamahal sa akin. Wala kang pakialam. Parang kulang ang suntok mo, no? Huwag kang gumalaw! Kung sasaktan mo, mag-ingat ka! Don Antonio,
Ikaw ay prinsipe ng bahay general. Paano niya kayang saktan ka? Abaman mo, tatawag ako kay Boss Ramon para ikulong siya. Rosa, promise mo na sasama ka sa akin. Huwag kang maging sinungaling. Hoy, Jose! Kung hahabulin mo pa si Rosa, sasaktan kita! Don Antonio, ikaw na naman. Di ka welcome sa Casa Alegre. Umalis ka ngayon din. Akala mo gusto ko dito sa lugar na ito. Sumama ka sa akin, pabalik sa bahay general. Hindi ako alis! Bitawan mo ako! Sinabi ko na, huwag kang makialam sa akin! Antonio, hanggang kailan ka magpapaloko? Kitang-kita mo si Rosa, namlaloko lang ang pera at damdamin mo. Bakit ka nagpapanggap na walang nangyari? Di ko maintindihan ang sinasabi mo. Kanina sa pintuan, kitang-kita mo lahat. Bakit ka nagpapanggap walang nangyari? Di ako naniniwala na ganyan mo kamahal si Rosalinda. Oh, hindi ko siya ganoon kamahal. Alam ko naman. Pinadala ako ni Tia May para akitin ako, para manatili ako sa Casa Alegre, para kinasuklaman ako ni tatay. Kung alam mo na, bakit ka pa lumulan sa bitag niya? Sabi ko na, huwag mong pakialaman. Hindi ba? Paano ka mapapabuti at maging general? Hindi na mag-aalala ang general sa bahay militar. Hindi ako pwedeng manahimik. Sinabi ko na nga. Sa bahay, General, bukod kay Isabel. Lahat ay nagpaplano laban sa akin. Paano si Lola Mercado? Hindi ba siya ang iyong lola? Siya rin ba ay nagpaplano? Gusto niya akong magtagumpay. Gusto ni tatay akong tulungan siya. Si Tia May. Gusto akong mamatay. Ang dahilan kung bakit ko siya kasama ay kahit niloloko niya ako. Ginagawa niya ng buong puso. Ganoon din si Roberto. Dahil kulang sa pagmamahal, kaya siya makulit para pansinin siya ng ama. Parang si Don Antonio ay hindi pa nawawala. Lalaki ka pa naman. Pag nadapa, iyak agad. Parang may utang sa'yo. Di mo ba kayang ipaglaban para mapagtiwalaan? Madaling sabihin, nagsikap din ako. May Tia May. Walang silbi ang pagsisikap. Ang dami mong alala. Hindi mo ba ako gusto? Umalis ka. Umalis. Sumama ka sa bahay, General. Umalis. Wow, magaling ka talaga, Dalagang Santos. Nabalik mo si Don Antonio. Hindi pwedeng walang gawain. Sa tingin ko, may masamang loob. Gusto makasama si Don Antonio para umangat. Tia May, wala akong pakialam sa pangalan ko. Pero ang pangalan ng dalaga, paano siya makakapag-asawa? Taga-bukid lang siya. Ano bang pangalan? Nilalandi ka niya para makasama ka sa kama at maging ginang ng bahay, General? Tia May, biro lang po. Walang ganoon si Mary Lou. Pinapauwi ko si Don Antonio ay utos ni General at Lola. Kung may reklamo kayo, harapin mo sila. Bakit ako ang pinipressure? May lakas ka ng loob? Hindi mo alam ang respeto? Tia May, di lang sa bahay, General. Walang respeto sa anak ni General. Sa susunod na batang General. Hindi mo rin alam ang respeto? Ikaw! May lakas ka ng loob? Bagaman lumaki sa bundok, marami na akong nakitang gulo at panlilinlang. Kaya po, Tia May, huwag niya akong gawa ng gulo. Walang oras. Walang galang. May lakas ka ng loob. Abangin mo si General. Ipapalulod kita sa ilog. Tia May, magpahinga ka. Huwag kang magpahaba. Baka ikaw ang malunod. Mary Lou, tara na. Ako? Miss Marilu, ang pinahanap ninyo, may balita na si Lola de la Cruz. Totoo? Hatid mo ako. Lola, Lola, ako si Mary Lou. Mary Lou? Ikaw nga, Mary Lou. Lola, may problema ang bahay militar. Bakit hindi mo ko pinahanap? No, maayos ang bahay militar. Gusto ni Lola na lagi kang nandito. Ngunit may problema na. Ayaw kitang madamay. Lola, bakit ang hina mo? Ulan nag-aalaga sa'yo?
Wala lang. Nang makita ka ni Lola, parang gumaling na ako. Marilu, nakausap ko ang doktor. Sabi niya ang sakit ni Lola ay malubha na. Hindi. May papel at lapis? Bilisan. Susulat ako ng reseta. Paabot kay Ligaya para bilhin. Mayroon. Kukunin ko. Bilisan. Dala mo ang reseta sa butika. Ako na lang. Mabilis ako magmaneho. Ang pera. Hindi sapat ang pera mo. Marilu, huwag mo pansinin. Ang kuya ko kasi, mabait lang talaga siya. Marilu, Roberto, buhat pa ba siya? Lola, huwag kang mag-alala. Si Roberto ay maayos. Kapag gumaling ka, uuwi siya para makita ka. Totoo? Kapag gumaling ka, uuwi siya. Marilu May, hihingin akong pabor sa'yo. Ang liham na ito. Ingatan mo ito. Balik ni Roberto. Ang liham na ito, baka makaligtas sa kanyang ama. Ano ito? Liham na pandarambong ng General Villanueva. Nang arestuhin si Ramon. Ipinasok niya sa akin ito. Mas bata pa si Roberto noon. Hindi ko inakala. Walang paalam pumunta na sa Hilaga. Maganda! May liham na ito. May pag-asa na ang bahay militar. Nakuha ko na ang gamot. Miss Santos, luluto ko na po ang gamot. Lola, masyadong basang bahay na ito. Hindi ito maganda para sa iyong sakit. Ganto na lang, hahanap ako ng bagong bahay para sa iyo. Bakit kailangan magrenta? Tiro na lang sa bahay general. Marami kaming silid doon. Hindi. Pwede hindi pa ako pinagkakatiwalaan. Baka pag tumira kami, magdulot lang ng gulo. Takot ka ba? Si Lola, ba't hindi ka gawing kasintahan ni Kuya? Ang bagay na ito, hindi ko matatanggap. Anong sabi mo? Si Bruhang ito gawing kasintahan ko. Ayaw ni Lola na ako ang magpaturi ng lahi ng merkado. Gusto mo, pero ayaw ni Marilu. Ang ibig kong sabihin, gagawing alaga si Marilu para pigilan ka. Sa ganun, pwede silang dalawa ni Lola makatira ng legal sa bahay general sa iyong bakuran. Ngunit ganito, kaming dalawa'y titira. Baka magalit ang ilan. Hindi naman. Kaunti lang tao sa aking bakuran. May dagdag ng isa o dalawa, walang problema. Huwag nang tumanggi. Ito ang desisyon. Lola, katatapos mong uminom, matulog muna. Marilu, kahit may ebidensya ka, pero ang bahay general ay malayo sa amin. Tsaka, ayaw pa siya bumaba. Kahit si Tata, magawa, paano mo pa mapapalitan ng bahay militar? Patumba natin si General Villanueva. Naruno ka ba? Ano? Totoo bang dinala ni Marilu si Don Antonio? Opo, nakita ko mismo kanina. Minamaliit ko si Marilu. Parang si Marilu ay dapat tanggalin. Kuya, huwag ka nang lumabas these days. Kung hindi, mapapalaya si Marilu ni Lola at tatay. Ano naman ang pakialam ko? Gusto mo ba na magbantay ako sa kanya araw-araw? Gaya ng sinabi ni Miss Isabel General Villanueva, ay malakas pinapatay ang kalaban. Hindi ka ba natatakot na atakihin si General Mercado? Ano bang magagawa ng isang binata tulad ko? Habuling si General Villanueva para maalis siya at linisin ang pangalan ni General de la Cruz at ipakita ang iyong kakayahan. Tayo ay magtulungan. Hindi mo ba naisip na maganda ang deal na ito? Nalaman ko na may relasyon si Tia May kay Ramon Jr. At si Tia May ay taga Villanueva. Ang ibig mong sabihin, posible si Tia May ay tagaloob ni General Villanueva? Miss Santos mo ay nagpadala ng sulat para sa iyo. Ligaya, sino nagpadala ng sulat? Isang batang nagbebenta ng dyaryo. Binigay lang sa akin at tumakbo na. Parang may nag-aanyaya sa akin. Huwag kang pumunta.
Baka ito ay trap. Parang kay Tiame. Sa madaling salita, alam nila ang iyong intensyon, siguradong kilala ka nila ng lubos, at binamit pa ang ganito. Hindi mo ba naisip na kakaiba ito? Magaling ka rin. Miss Isabel Paki alagaan si Lola ngayon. Ako naman pupunta sa labas ng lungsod. Hey, huwag kang pumunta! Walang problema. Hayo, mano tao. Makikita kami ngayon. Tas na nakalalasing. Tama nga, ang mga ito ay mapanganib. Madaling nalasing. Parang hindi na kailangan tayong lahat. Sino bisotos? Ang batang ito ay matapang. Mag-ingat tayo. Kuya, ang ganda ng babae. Sayang kung mamatay. Imbis na, pakantot muna natin siya. Ikaw ang maraming alam. Bilisan mo. Huwag kang magpahuli. Opo. Putang ina, hindi ka nalasing. Sino ang nagpadala sa inyo? Kahit patayin mo kami. Hindi pa rin namin sasabihin! Totoo? Kung hindi pa rin sasabihin, ang susunod na bala ang papatay sa'yo. Papa, si Tia May nang... Kuya, huwag sabihin! Patay tayong lahat! Roberto, Ate Marilu, ay, huwag patayin. Lumakas ka talaga. Kung hindi, paano kita makita? Miss Isabel, Don Antonio, salamat sa pagtanggap niyo kay Lola. Walang anuman. Si Mary Lou nagligtas sa buhay namin. Ang tulong na ito, walang anuman. Mary Lou, siya si Roberto. Opo. Marilu, bakit ka nakatira sa bakuran ni Don Antonio? Hindi sa ni Miss Isabel? Ito... Si Marilu ay aking kasintahan. Ano? Mary Lou, sabi mo maghihintay ka. Tsaka, sa iyong katayuan, dapat manligaw si Don Antonio. Bakit ka lang niya ipinagpaligaw? Yun. Roberto, huwag kang magalit. Mahaba ang kwento nito. Don Antonio, si Marilu ang aking nobya. Hindi siya magiging iyong kabit. Salamat sa iyong kabutihan. Isasama ko na si Lola at si Marilu. Tigil! Tingin mo, ano ang bahay general? Pwede kang pumasok at umalis? Humanhin taga-pamayapa ng Hilaga para tulungan ng baybayin. Katayuan ko ay kasing taas ni General Mercado. Kung gusto mong manakit, tingnan mo muna ang iyong kapasidad. Roberto, ikaw na ngayong tagapamayapa. Bakit parang bata pa rin ang iyong ugali? Sabi ko na, mahaba ang kwento nito. Maiksin mo na lang. Alam mo ba, pinaghirapan kong maging karapat-dapat. Ngayon, may problema ang De La Cruz. Kung pati ikaw ay ayaw na mabuti pang namatay ako. Roberto, si Lola ay may sakit. Si General ay nakakulong pa. Ano kalokohan ang sinasabi mo? Marilu nang, bumalik ako. Tutulungan ko ang bahay militar. Ibalik ang dati. Huwag kang magpakasal kay batang general. Okay. Ay, kuya. Nakakatakot ka naman kay Lieutenant. Ganun lang. Lieutenant pa. Sa totoo lang, nasa bakuran ni Don Antonio ako para lang muntago. Hindi para maging asawa niya. Totoo? May hinalo kami sa bahay general, may nagkakampi kay General Villanueva at balak sirain si General Mercado. Tsaka pa, may nag-imbita sa akin sa lumang simbahan para patayin ako. Mas lalong magpapatunay ito. Si General Villanueva na naman. Nalaman ko na ang pagpatay sa aking ama ay dahil din sa kanya. Parang si General Villanueva ay yung ambisyon. Tama. Ito galing kay Lola. Sabi niya, ito ang ebidensya na nagnakaw si General Villanueva. Sa tingin ko, dahil sa ebidensyang ito, siya ay inusig. Ibibigay ko agad ang listahan sa punong himpilan at ipapaimbestigahan.
para mabuksan ulit ang kaso ng aking ama. Para hindi mapumilit, kailangan pa rin si General Mercado para protektahan si General de la Cruz. Ay, kuya, sumagot ka naman. Anong sasabihin ko? Hindi naman ako gusto ni tatay. Kahit sabihin ko, babatuhin lang ako. Sa totoo lang, si General, nag-aasam ka magtagumpay. Palagi kang sinisigawan dahil hindi ka gumagalaw. Tama, kuya. Kung tatanggapin mo ang posisyon, masaya si tatay at lahat ng hiling mo ay ibibigay niya. Gusto ko nga. Kung sasangayon ako kay tatay, si Tia May ay sasaktan kayo ni Lola. Ano? Kaya bigla kang naging pasaway dahil nilinlang ka ni Tia May na nadustay kay General. Ginamit pa ang buhay ni Miss Isabel at ni Lola para pilitin ka. Eh di ano pa, si Rosalinda din nga inilagay sa tabi ko para bantayan ako. Kung mawala ako sa paningin ni Rosalinda, mapanganib ang buhay ni Isabel at Lola. May ganung ama na mahilig sa babae. Ano pa ang magagawa ko? Kuya... Ngayong malinaw na ang lahat, ang ating karaniwang kaaway ay si Tia May at ang General ng Villanueva. Miss, Don, handa na po ang tanghalian? Halika, Marilu. Kain tayo habang nag-uusap. Marilu, subukan mo ang yuto ng aming kusinero. Wait, laso ng sabaw. Ginang Segunda, kumusta ang gawain? Huwag po kayong mag-alala. Nilagyan ko ng buong pakete. Walang kulay at amoy. Tiwala po, silang lahat mamatay nang walang makakaalam. Matibay ang buhay ng batang yon. Walang nakapatay sa kanya. Pinabayaan pang mabuhay. Ginang Segunda, ang mga nakaligtas dinadala ni De la Cruz sa opisina ng inspeksyon. Kung sakali, may malaman pa sila sa General. Huwag silang bigyan ng pagkakataon. Linisin ang lahat. Opo. Marilu, may napansin ka ba? Sa sopas na ito may lason, walang kulay at amoy. May laser. Lumakaw ako sa bundok. Para sa pang-araw-araw namin, madalas ako manghuli ng halaman. Kahit may sakit ang mga taga-baryo, ako mismo ang naghahanda ng gamot. Ako mismo ang nagpapagamot. Ang amoy ng mga halaman. Sa amoy ko lang, alam ko na. May lakas ng loob, maglagay ng lason. Gusto niya kaming patayin ni kuya. Sa bahay general, sino ang may tapang? Tia May. Nahatid ko na ang sulat. Ngunit ang utos para imbestigahan ay may hihintayin pa. Hindi tayo pwedeng maghintay lang. Huwag nating bigyan ng pagkakataon si Tia May at General Villanueva na patayin tayo. Parang kailangan nating ipakita kay General mismo. Ngunit tiwala na tiwala si tatay kay Tia May. Hindi niya tayo paniniwalaan. Dati, si Don Antonio ay naniniwala kay Rosalinda. Pero nakita niya itong may kausap na lalaki. Abik mong sabihin, mga kaplan. May Don Antonio na peramula. Ang kita ng Casa Alegre, laging Ngunit, si Rosalinda ay may relasyon kay Boss Jose. Nagpaiyak si Don Antonio. Maari bang hindi na siya pupunta sa Casa Alegre? Maglakas siya. Marami tayong paraan. Ubusin ang Bahay General! Umalis kayo! Po. Tia May, bakit ka narito? Na-miss mo ako? Magpadala ka lang. Nakabook na ang kwarto. Anong oras na ba? May panahon ka pa sa ganyan? Ano ang nangyari? Nakuha ang tauhan kong patayin si Marilu. Malapit na bumalik si General. Takot akong may mangyari. Don Antonio at ang batang yon, may balita ba? Bago ako pumunta, nilagyan ko ng lason ang kanilang pagkain. Sa oras na ito, dapat ay patay na sila. Walang utak ka! Sa Bahay General ka kumilos! Hindi ka mahahanap ni General! Kung ikaw mahahanap, ako rin! Wag lang ang plano ni Tio. Kahit ikaw at ako, baka hindi makalabas ng baybayin. Alam ni Tia May may tagaloob sa Bahay General. Dumating nga sa Casa Alegre. Abangan na lang si General makita ang relasyon nila para tuluyang magbago ang loob niya kay Tia May. Sa oras na yon, hindi na mahirap tanungin si Tia May. Miss, Don, kilata ko na ang balita na si Tia May ay may makikipag-date. Naggalit si General at dala ang kanyang mga tauhan. Anong hinihintay pa? Tingnan natin ang gulo. Huy, hindi pang oras. Kami
Hindi pwede bigyan ng chance si Tia May. Kailangan natin siya itapusin. Ate Marilu, nasa daan na si General Mercado. Bakit pa natin kailangan lagyan ng gamot? Kung hindi makita ni General silang magpapalitan ng halik, paano niya kayang patayin si Tia May? Bakit ako pa? Ako ay isang lalaki, bayaning sundalo. Gawin ito. Mapapahamak ang imahe. Wala nang paki sa imahe. Kilala tayo dito lahat. Bago ka lang dito, hindi ka kilala. Kung hindi ikaw, sino pa? Okay, susunod ako. Simula bata, susunod ako. Hindi mo ako sasaktan. Uy, wala nang kailangan dito. Uy, kuya, para kay boss ang alak. Pakihatid po. Boss, ang alak. Mahal, huwag magalit. Uminom ka para kumalma. Tayo mag-isip ng paraan. Bahay General, kailangan mong bumalik. Bago siya bumalik, buksan ang kanyang vault. Baybayin din na tayo makakapag-stay. Bago tayo umalis, hindi natin ipapalusot ang Bahay General. Ayon sa alam ko, may bagong sahod ang General. Nasa vault ng kanyang opisina. Dalhin ang pera, ako ang bahala. Tayo'y maglayas. Okay, susunod ako sa'yo. Ramon Jr.? Matagal na tayong di nakita. Namiss mo ba ako? Bakit ako nahihilo? Hey, bilisan! Dumating si tatay! Pumasok! Bitayin ang dalawang walang hiya! Kuya Mary Lou, bilis! Tingnan natin ang gulo. Halika! Patayin kita! Buksan ang pinto! Umalis! Walang hiya! Patayin kita! General, nagkakamali po kayo. Hindi ko po kayo sinuwi. Ang baril ng General ay hindi magaling. Walang hiya para sa'yo! Pinabayaan ang asawa. Pinilit kang dalhin. Kaya si Ginang namatay sa galit. Ang anak ko, simula noon ay lumayo sa akin. Ganyan mo ba ako tratuhin? Ha? Ang pag-ibig, namamana din. Siya ang napilit, General! Maniwala po kayo! Jaime, ang lakas mo. Sapat na sa harap ko. Magtuturuan pa kayo? Isipin niyo akong bobo. General, patawarin niyo po ako! Hindi na po uulit! Walang pag-asa. Magloko ka sa akin. Papatayin kita ngayon. Di ako patay! General, hindi pa panahon para patayin siya. Itay, nalaman ko din na silang dalawa ay kumampi kay General Villanueva at gustong sakupin ang Bahay General ng Baybayin. Ano? Itay, confession ng mga assassin. At si Mario Villanueva, Totoo nga siyang spy ni General Villanueva. Nabulag ako ng maraming taon. General, sa wakas ay nakita mo na ang tunay niyang kulay. Mary Lou, kung hindi ka dumating dito, hindi ko malalaman ang balak ng babaeng ito. Ikaw ang tumulong sa amin para protektahan ang Bahay General. Wala nga naman po. Sinabi ko na po dati, may layunin ako sa pagpasok dito. Hindi ko po kailangan ng pasasalamat. Kailangan ko lang... Naiintindihan kita. Pumasok na kayo. Itay!
Roberto. Marilu. General, itong... Marilu, ikaw na bata naglakbay pa dito para linisin ang bahay militar. Sa tingin ko si General ng lungsod ng Ilog, hindi siya ang nagnakaw ng sahod. Kaya nagpunta ako doon para imbestigahan. Nakita ko ang maraming butas. Para hindi mag-alala, hinatid ko si General de la Cruz. Ganoon pala. Salamat po, General. General de la Cruz, sa bahay militar, may isang magandang dalaga. Marilu, 7 taon na. Hindi ko akalain ililigtas mo ulit ako. Utang ang loob ko sa bahay militar. Hindi ko malilimutan. At si General may swerte. Marilu, bakit general pa rin? Ha? Marilu, tawagin mo na siyang Itay. General, nakita ko, may dala si Aling Nena na alahas ni Tia May. General, patawarin niyo po ako. May sulat galing probinsya. Ang anak ko ay may sakit. Kailangan kong umuwi. Kaya ako nagmamadali. Ang alahas na ito ay regalo ni Ginang Segunda sa akin. Diba ito ang pamanang alahas ng aking ina? Aling Nena, ilan ang ginawa mong masama para bigyan kanya ng marami? Hindi po, senyorita. Huwag niyo po ako husgahan. Husgahan ka? Matapang kang sabihin na hindi mo ako dinala. Sa kwarto ni Tia May? Kayo, paano niyo nalaman? Ano? Si Tia May din, ang nagtulak kay Antonio. Opo, General, si Tia May ang nagutos. Wala akong kinalaman. Dahil sa bagay na ito ay, nagkamali ako sa anak ko sa loob ng 2 taon. Sa loob ng 2 taon ay ayaw niyang umuwi. At kahit isang salita ay di niya sinabi. Ako ang nasaktan siya. Kuya, ikaw ay nasaktan. Walang anuman. Mas mabuti na lang ako ang nasaktan kaysa kay Tia May. Antonio, ako ang nagkamali. Okay na, wag na kayo hoy. General, ang kabataan na yon ay may mga ideya na di natin naisip. Tayo ay matanda na. Panahon na ibigay sa kanila para ipaglaban nila ang kapayapaan. General de la Cruz, tama ka. Lola, umuwi na kayo ni tatay sa lungsod ng Ilog. Ako at si Roberto hintayan ang seremonya ni Don Antonio. Uuwi din kami. Okay. Lola, uwi na. Para ayusin ang kasal. Sa pag-uwi nyo, ikakasal na kayo. Lola. Marilu, mapapula ka rin pala. Roberto, gusto mo uli masaktan? Sige na, malati na. Uuwi na kami. Marilu, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako nakauwi para tulungan sila. Kailan ka naging mabait? Marilu, mag-ingat kayo. May 2 single dito. Tama, kayo lang ang sweet dito. Paano kami magiging masaya? Kung ganyan ka, kukunin ko si Marilu para maging asawa. May lakas ka? Ilang araw lang. Ako na ang batang general. Tingnan mo kung may lakas ako. Ikaw! Ay, kuya. Ilang araw lang, si Roberto ay magiging general na rin. Hindi siya masahol sa'yo. Parang wala kang kakayahan na pakasalan si Marilu. Nakapagod. Sa party, mas pagod pa kaysa sa panganggaso. Muminom ka ng tubig. Maraming nagtanong sa'yo tungkol sa pagpasok mo sa bahay, General. Nakapagod. Wala akong lakas. Papakainin kita. Ha? Limulan pa ba lalamunan mo? Okay na. Medyo tuyo pa bibig. Roberto, palaban ka ngayon ah. May lakas ka ng loob. Hahalikan ako. Hinalikan ko asawa ko. Walang dapat ikatakot. Sino asawa mo? Wow. Ngayon, kayong labanan ako. Kung ngayon pa lang di kita kayang talunin, paano tayo magsasama sa gabi ng kasal? Roberto. Ulit na naman? Wow! Ang tapang ni Marilu. Kuya, dapat sinunod mo si Lola.
Kinuha mo si Marilu. Di ko kayang gawin. Sa paglalakbay sunog at tigmaan tao, hinaghihirap ang mga tao. Di alam hanggang kailan ang hirap. Marilu, matapos ang kasal. Di na kita pwedeng samahan lagi. Saan ka naman pupunta? Ang bansa ay may suliranin bilang sundalo at tagapagmana ng posisyon. Di ako pwedeng tumakbo. Maglulunsad ako ng ekspedisyon. Patigilin ang digmaan. Roberto, lumaki ka na. Suportado ka ko. Sayang, 7 taon tayong di nakita. Ngayon lang tayo magkasama. Maghihiwalay na naman. Sino nagsabi na maghihiwalay tayo? Mama ito. Pinakuha ko kay General Mercado ang sulat ito. Siya mismo ang nagrekomenda sa akin bilang iyong tagapayo. Para magkasama patigilin ang digmaan? Ano? Ikaw na naman ang magbabantay sa akin. Roberto! Ate Marilu, hintayin mo ako! Hanggang kaya nakitang kalunin. Babalik ako para sa iyo. Okay. Unahin. Tanggapin. Para sa iyo. Magingat! Marilu, sa wakas. Ikaw na ang asawa ko. Kapatid si Roberto at Marilu ay babalik na para sa kasal. Oo nga. Ate, ang aking minamahal na apo ay ipapasa ko na sa iyo. Mula ngayon, huwag ninyong sasaktan siya. Tito Ernesto, biro lang po. Si Marilu ay maraming beses na nagligtas sa bahay militar. Siya ay masasaktan pa nga namin siya. Lola, General, si Ate Marilu at Don ay bumalik na. Lola. Miss Nakita. Ay nako, batang ito. Malapit ka ng ikasal. Bakit parang bata pa rin? Marilu, pinapunta namin si Lolo para dumalo bukas sa kasal ninyo ni Roberto. Lolo, Lola, Tatay, plano ko matapos ang kasal namin ni Roberto, maglulunsad kami ng ekspedisyon. Marilu, ikaw din pupunta. Sa panahon ng panganib, lahat ay may responsibilidad. Marilu, suportado ka ni Lolo. Ngunit, ikaw ang suwerte ng bundok malamig. Huwag mong iwan ang mga gawain sa baryo na walang pakialam. Desisyon ko ipasama ni Roberto ang mga taga-bundok. Sumama sa inyo. Protektahan ang bayan. Maganda, Lolo! Magtulungan tayo, protektahan ang bayan.